Hi, good morning. So today is November 1. So bagong buwan na naman uli. So ang bilis ng panahon, no? Kasi December na naman uli. And today, Friday, last day of work. So medyo napaaga tayo kasi surprisingly, medyo wala nga traffic kanina doon sa 403. Pero yun nga, medyo makulimlim na naman uli. Although wala namang forecast na uulan today, pero this past few days nga, no, medyo ganyan na talaga yung panahon dito. Dahil siguro nga mag-winter na. Yung mga bata nga kanina, no, nung binibisa na ni Jamie, kasi yesterday pinag-costume sila sa school, and today naman naka-pajama naman ata sila. So kanina si Jamie naman problema kasi medyo malamig nga yung panahon today. So kung naka-pajama sila, so baka lamigin sila on the way papunta rin sa eskwelahan. Based nga sa title ng video, no, so nag-expire na nga yung implied status namin. So yung extension letter namin, kasi binigay lang sa amin until October 29, kasi nag-apply kami ng May 2, and then bibigyan ka lang ng 180 days. So yung expiration nga niya is October 29. Siguro naka-apat na follow-up din kami via web form, no. So yung una, yung nag-change kami ng address, and then yung second na nag-follow up si Jamie. Nung third, ako nga yung nag-follow up kasi yun nga, sinabi ko na lang doon na hinihingan na kami ng official na work permit ng employer, especially si Jamie, kasi si Jamie, yun nga, since sa financial institution siya nagtatrabaho, so compliant talaga sila. So sa kanila system generated yung pag-follow up ng mga documentary requirements, and yung sa akin naman, hindi naman sila masyado nangungulit kasi may idea naman sila na naka-implied status pa rin kami. And nakakatakot lang dun kay Jamie kasi dun sa follow up nakalagay doon na once nga makakuha siya ng unfavorable na decision, so kailangan niya mag-submit agad ng resignation letter effective immediately. So yung current situation namin, may pros and cons siya. Yung pros niya, syempre, instead of 3 years lang yung PGWP mo, parang lumalabas ngayon more than 3 years na. At this point, parang 3.5 years nga lumalabas yung PGWP namin, kasi magsa-start nga lang yung validity ng work permit namin once na magkaroon sila ng decision. So let's say ngayon sila magkaroon ng decision, so plus 3 years siya, 6 months kami nag-implied status, so parang 3.5 years nga siya lumalabas. Pero yung consequence niya, it's more of anxiety lang dahil syempre ang daming changes na nangyayari this past few months. Andun yung pag-iigpit nila sa temporary worker, andun yung mga changes na kapag mag-a-apply ka moving forward ng PGWP, yung mga requirements like kailangan mo na ng English test. Yun, maraming pang changes na nga nangyayari, no? Pero hindi na nga ako masyado updated kasi hindi ko muna masyado iniisip yon, kasi concern nga namin for now is ma-approve nga yung PGWP namin. Kasi dun sa matagal na nanonood ng channel ko, alam niyo naman yung mindset ko na parang for me kasi, no, sa loob ng 1 taon ang daming pwede mangyari, what more sa loob ng 3 taon. Mostly ng mga classmates ko na-approve na, pero justify ko na nga sa sarili ko kasi kung mas konti yung nag-a-apply, like kunyari single kayo or couple kayo, mas mabilis siya na-approve, while justify ko na nga sa sarili ko, no, since 5 kami na nag-apply, kaya medyo natatagalan. Pero yun nga, may mga karamay rin naman ako na same situation ko, na 5 rin sila sa family na until now hindi pa nga rin na-approve. Yung fourth follow-up ko nga, no, this week lang siya kasi nag-update ako ng employment details. So sa every follow-up naman namin, nagre-reply sila, yung iba acknowledgement receipt lang. Pero nakatanggap din kami ng isang email before na nag-explain nga sila dahil yun nga, nilagay ko nga na hinihingan na kami ng employer ng work permit. Gusto nga raw ng clarification ng employer about do sa status namin, kung eligible kami na magtrabaho pa. May naka-indicate din doon na website, doon sa IRCC nga na kinaklarify nila kung pwede or hindi kami pwede magtrabaho after nga ng expiration. Pero yun nga, pinagdadasal pa rin namin, no, nakuha na nga namin yung PGWP namin for 3 years para kahit pa paano meron kami level of comfort nga na assured na yung 3 years namin dito sa Canada. Yan, so 8:45 na. So papasok na ako in a while, and siguro mamaya isasama ko na lang kayo sa lunch break ko kung saan ako usually pumupunta, and then kung anong ginagawa ko, saan ako bibili ng pagkain. And since Friday nga ngayon, after work, uwi muna ako para kumuha ng gamit kasi may basketball nga ako every Friday. Pero sakto ngayon, no, si Jamie kasi until 8 PM uli siya today, and yung basketball ko from 6 PM to 8 PM. So right after ko doon sa basketball, diretso na ako kay Jamie para sunduin siya, and then uwi na kami. So for now, pasok na muna ako. Yun, so lunch break ko na nga, and yun lang, sama ko lang kayo saan ako lagi kumakain. Actually, napunta na ako dito before, kasama ko yung family ko. Yun nga, recommended din ni Ina dito before kasi yun nga, nakita nga niya yung video ko na kumakain ako dito, pero tinuro nga niya parang yung tindahan doon sa leftmost, and nung tinikman ko nga, masarap nga siya, and kaya ako rin gusto umorder doon kasi freshly cooked yung pagkain nila, unlike doon sa ibang tindahan parang ando na siya, naka-display na siya tapos sasandukin na lang. Pero especially ngayon nga na medyo malamig,
Kaya gusto ko nga na mainit yung kinakain ko. And yun nga, dito rin ako bumibili ng taho para sa mga bata. So dyan nga ako madalas umorder ng pagkain. Although hindi naman ako everyday kumakain. Siguro kapag Friday lang kasi alam ko nga na in the afternoon meron nga akong basketball game para pagpunta ka doon, hindi naman ako gutom. Yan. So ito yung nga yung madalas yung order ko. Parang beef brisket siya. Ayun, tapos na ako kumain. Pabalik na uli ako sa trabaho. Pero as usual, pagkatapos kumain, ayun, medyo inaantok na ako. Yun, balik na muna ako sa work. Yan, so ginabi na nga ako, no? Pero hindi ako nakapag-video kanina kasi medyo naging off lang yung timing kasi maaga ako pinauwi dun sa trabaho ko kanina dahil yun nga, November 1 na, tapos na yung month end namin kasi medyo busy talaga kami towards the end of the month. Pero yun nga, since Friday ngayon, tapos November 1 na, so sabi niya sa akin, magpahinga na lang daw muna ako, so medyo maaga ako pinauwi. And every time nga na bumibiyahe ako pa uwi, no? Para minamaximize ko lang yung time ko, so ginagamit ko yung oras kasi more or less mga around 20 minutes din yung biyahe ko. So from time to time tumatawag lang ako sa mga classmates ko nangangamusta and kibalita ako kung ano yung mga PR plans nila. And like kanina kausap ko si Precious kasi siya galing siyang Alberta. I think last week nagtatanong lang ako kung ano bang meron doon, kung ano mga plano niya, ano ba yung nakita niya doon, okay ba or hindi. Kanina nagkausap din kami ni Roda. Yun nga, tinatanong ko rin dahil yun nga, nagsimula na rin niya ako mag-create ng profile ko doon sa OINP and yung ibang mga provincial nominee. And yun nga, nagtataka lang ako dahil kanina nag-compute ako, medyo mababa siya. So nagtatanong-tanong lang ako kung meron ba akong ginawang mali or meron bang way para pataasin pa yung score ko. And speaking of Roda, yun nga, nakisuyo rin ako kay Roda, no, para kunin yung toga ko. Yes, November na, pero ngayon pa lang namin kukunin yung toga namin kasi nakaschedule yung graduation namin sa December 18. So yun nga, pero medyo nag-die down na nga yung excitement, no, kasi natapos yung school namin around April pa and yung graduation nga namin December. Actually yun nga, iba-iba na ngayon nasa utak ng mga tao, lahat sila parang PR plans na, pero yun nga, graduate pa lang kami. Actually, yung mga ibang classmates ko nasa ibang probinsya na, yung iba nga hindi na makaka-attend. And then yung iba naman, parang ang dami na nangyari sa buhay. Ayun, so abangan nyo sa December 18, subukan natin mag-video doon sa graduation natin. Siyempre, gusto ko rin siya i-document kasi minsan lang nangyayari sa buhay natin yun. And hopefully nga, no, ito na yung last na graduation na mangyayari sa buhay ko. Kasi to be honest, ako sana ayoko na mag-aral kasi parang ilang taon na rin ako. Pero who knows, baka mamaya mag-aral ulit tayo sa susunod. Pero as of the moment, wala talaga akong plans na mag-aral uli. Hopefully last na yun. Kasi ayoko na uli pagdaanan yung mag-aaral ka uli, mag-undergo ka ng mga exams and mga reporting. Yun nga, pag on hindsight nga, pag iniisip ko nga yung mga pinagdaanan ko dito sa schooling dito, parang before pinoproblema ko siya, pero ngayon tapos na. So iba naman yung problema namin, yung kung paano magiging PR dito. So hopefully nga, once na maging PR, sana yun na yung katapusan ng yung every time na meron kang iniisip. Siguro yung pagtutuunan ko naman ng pansin yung career nga, no. And speaking of career, yun nga, magsi 6 months na ako sa trabaho ko this November 15, which is 2 weeks na lang from now. Kasi during the interview nga, tinanong ko nga yung controller namin kung nagsusupport ba sila ng PR. Sabi niya sa akin, yes. So yun nga, pag mag 6 months na ako, papapirmahan ko na nga sa kanila yung form na require ng IRCC. And hopefully ma-invite nga tayo to apply for PR, pero hindi pa natin alam kasi yun nga, again, nung-compute ako kanina para nabababaan ako sa score ko, pero tingnan natin kasi maaga pa naman. Ngayon pa lang di kasi ako nag-aasikaso ng mga documents ko like yung ECA or yung tinatawag nila na WES. Ngayon ko pa lang siyang gagawin kasi before nasa Pilipinas parang kinatamaran ko siya and right now medyo kailangan ko na siya. Early this week nag-apply na ako, pero yung pag-request ng document sa school ko sa Philippines medyo na-delay lang ng konti kasi hindi ko na-realize. Parang sabi sa akin ng anak ko, kasi pareho kami ng school na pinapasukan, na on das break nga daw sa Pilipinas ngayon, kaya wala nagpa-process. So siguro maghintay pa ako hanggang Monday para ma-process siya. So for now, tumawag sa akin si Jamie, hindi ko pala siya dito susunduin sa trabaho niya. Diretso na lang daw ako sa No Frills kasi may kailangan siyang bilhin. So ngayon, punta ako sa No Frills. So andito lang tayo sa No Frills. Ito si Jamie, pinapunta pa ako rito. So ngayon, outfit check tayo. Ayan, suot natin. Nakapang basketball pa tayo kasi galing nga tayo doon sa basketball and hindi na nga ako nagdala ng pangpalit ng damit kasi akala ko nga pagkasundo sa kanya uwi na kami,
ayun, napadaan pa tuloy tayo dito sa No Frills. So tingnan na rin natin kung ano yung pwede natin na mabili. Hello! Ano? yan? Nakuha ko Wala. ni namamaga pa ba yung mata ko? Nag-iyakan kami kanina sa office eh. Ayan, nag-iyakan daw sila kasi last day today ng branch manager nila sa trabaho. So tomorrow, iba na yung line manager niya. So ito for now, skipan muna namin to mga chicheria kasi marami na kami sa bahay. Actually, kanina nga nung umuwi ako, nagpapaalam sa akin yung mga bata kung pwede raw nila kainin yung mga chicheria. Sabi ko, ano lang, isa lang per day. Pero yun nga, pinatago ko muna kay Sarah yung mga nakuha nila sa trick or treat yesterday. Kasi syempre hindi maiiwasan yung mga bata. Minsan tumatakas, kumakain ng mga sweets. Eh yun nga, iniiwasan nga namin na kumain sila ng ganon. And ikaw, ano bibili mo? Cereals. Wala nang cereals sa bahay. Ayun, sabi ni Jamie, as promised, meron daw akong biryani rice today. Marami kang nakuha? Hindi, isa lang yung lalagyan na binigay mo sa kanya kasi inuwi niya na yun. Tapos, ano pa? Tapos sabi ko, bakit inuwi mo? Kukuha pa lang ako. Nagdala pa ako ng baunan. Sa tawa siya. Tapos yun, kinuha niya. Yan na yung chicken biryani ni Jamie. May chicken ba? Ayan, chicken ah. 2 pirasong chicken lang. So, ikaw na makakain. Tsaka yung ako. Ikaw at ako kakain. Yan, pero ako, ngayong gabi, maligo ako. Tapos, yun nga, isusuot ko na yung mga isusuot ko tomorrow morning. Kasi bukas, Sabado na naman uli. So, may pasok ko naman uli tayo sa Crumble. So, ginagawa ko nga, naliligo na ako ng gabi para kinabukasan. Pagising ko, hindi na ako maliligo. Diretso na ako doon. Kasi pag uwi ko naman galing Crumble, maliligo talaga ako. Yan, para kanina yan. Sa akin, syempre. Lang nga naman, puro ikaw na lang. Akala ko busog ka na, kumain ka na sa opisina. Hindi, kakainin ko. So, nag-iyakan lang talaga ka kanina? Kanina? Hindi naman. Nung huli lang. Oo, nag-iyakan ka. Kasi, well, technically, ako yata yung umiyak. Ako, tsaka yung manager ko dati. Ano ko, syempre, yun nga, like sinabi mo nga kanina, malaking pasasalamat natin doon sa manager mo. Exact. Kasi siya yung nagbigay ng unang opportunity sa'yo. Diba? Kaya parang, Yun, sana. hindi lang opportunity dahil after, di ba, after 9 months, pin-remote ka niya kaagad. Oo. Yun, so for now, kakain na lang muna ako. And then, maliligo nga. And then, matutulog na uli na maaga dahil tomorrow, kahit Saturday, may pasok na naman uli tayo. So, siguro dito ko naman uli tatapusin itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!